mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Dali. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, huwag kayong magmumura, ha? nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Si Bongbong Marcos po. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin. Hindi naman sumusunod, mga kababayan. Nasaan yung apat? Nagtatago. Di ba? Yung mga importanteng tao para dito sa para dito sa hearing na ito, para maipaliwanag nilang maigi. Si BP Sara, yung apat na tao, nasan ba? Paano sumusunod yun? Hindi naman sila nagpupunta eh. Bagkus, iisipin natin na nagtataguho sila. Mga kababayan. Ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta. Paikot-ikot po yun, alam namin yun. BP, no? Yung simpleng yes or no, pupunta pa doon sa Quezon City. Pupunta pa sa Commonwealth bago sumagot. Tapos ang sagot lang naman dapat yes or no. Di ho ba? Siya? Maayos siya kumausap? And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Oo nga naman po. Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhag-hag na ninyo dihatanan ang Kasi parang sinasabi nila, mga kababayan, wag niyo ibibigay yung hinihingi ng House of Representatives. Di ba? Sabi tuloy ng ibang mga kongresista, ano to, siga-siga kayo? Di ba? Ayun, doon ho, mga kababayan, nag-umpisa na talagang ma-contempt si Lopez. Admit na mo sa COA? Kasi tingnan nyo yung mga nangyayari. Tingnan nyo po yung mga resibo. COA po ang naglabas niyan, mga kababayan. Yung nandoon si Kokoy Villamin, yung nandoon po si Mary Grace Piatos. Ano iisipin ng sambayan ng Pilipino nun? Kaya pala sila sumulat dito sa COA na wag ibigay yung mga hinihingi ng House of Representatives kasi malalaman merong Mary Grace Piatos, merong Kokoy Villamin, merong isang tao magkaiba ang pirma. Di ba? Tuloy. Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Ano daw? Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ano daw? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Ano daw? Nagmura na naman ba? Hindi pa kayo nakakita Ayan. ng kalaban katulad ko. Ako! Ayan, lagot kayo.
Eto, ang first time yung makakakita ng kalaban ng Vice Presidente. Ah, Nagpigil ako na nagpigil. ayan na. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda Hmm. ang political instability. Okay? Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. PBM ang ganun na. Banat ng banat yung mga kapatid, yung tatay. Hindi nagsasalita si PBBM. Ang sabi na nga nung mga supporter, ano ba to? Nakakainis na si Pangulong Bongbong Marcos. Kinakawawa na siya. Eh ayun, hindi pa din siya nagsasalita. Sino dito, mga kababayan, yung nainis na din sa ating presidente? Kasi harap-harapan binabastos na po nung dating Pangulong Duterte, nung mga kapatid niya. Pero ang ating presidente, wala. Walang reaksyon. Patuloy lang. So sabi nung iba, nakakainis naman si PBBM. Binabastos na siya. Eh, hindi. Eh, busy ang presidente sa pagtatrabaho eh. Di ba? Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Sino? Ay, si Badoy. Tapos Laging sumusulpot si Badoy, oh. ganito ang gagawin niyo. Ayan. Ano po? Hindi ko alam paano Ito ang gagawin ko. No, hindi ko alam. Ano ba yun? nakakatulog Ah. ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Naku. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Tinatanong din po kayo, di ba? Nung Congress, sa pangunguna po ni Chua, paano, bakit napakalaki nung mga safe houses? Oh. Tinatanong din, ba't hindi po kayo sumagot doon, Madam BP? Paano nyo ginodel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Ayan. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, Mm. sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Ah, maganda. Merong ano yan. May explanation yan at kompleto rekado sa dokumento. No? Lahat po ng sinasabi ng ating Vice Presidente, mga kababayan, kailangan kompleto ano yan, dokumentado lahat. No? With matching evidence. Yan ang maganda dyan. Magkakaalaman ho. At makakaasa kayo, BP, papanoorin namin at iintindihin namin yung ipapaliwanag ninyo. Basta with matching evidence. Pero po, pag kayong ganito, eh, maglagay na lang tayo ng gin bulag dito. O, maglagay ka ng piatos dyan. O, di ba? Bumili ka ng sisig doon sa Mary Grace restaurant. Mag-inuman na lang tayo kung walang ebidensya. Kailangan, kapag yung may mga ganyang banat po, naka-back up ng ebidensya yan. Kapag kayong salita-salita lang, kung bumili kang piatos dyan, tsaka isang gin bulag, bumili ka ng sisig sa Mary Grace, okay, saka tayo magkwentuhan. Kwentuhan lang naman eh. Wala namang ebidensya, di ba? Oh. Martin, Oh, Martin. Oy, makinig ka, Martin. Nag-iisip. nangangampanya tayo. Ayan. Nakasakay tayo sa eroplano. Oh.
magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, puta walang pera. Yun na naman, Diyos ko. Pasensya na po. Sige, tuloy natin. Walang pera. PI ka, Martin. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lita Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya Oh, kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. okay. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Okay. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medit Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Oh, Gastusin mo. ano? Gastusin mo. Oh. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Oh. Hindi ko naman alam. Kumbaga, pag nanalo kayo, pag nanalo tayo, babawiin ko lahat yan. Ako ho, kung ganun, mga kababayan, no? Yung kunyari, tumakbo ako, pagka senador, tapos ang nasa isipan ko, pag nanalo ko, babawiin ko lahat ng ginastos ko. Paparinig ko ba yun? Sa kapwa ko politiko? Ipaparinig ko ba yun? Sa kapwa ko? O kay BP Sara? Siyempre hindi. Di ba? Lalo ho, mga kababayan, sa politika, hindi mo laging kaibigan yan. Magbibigay ka ba ng isang ipambabala sa'yo? Siyempre hindi. Miski nga sa asawa mo, baka hindi mo sabihin yun. Di ba? Miski doon sa pinagkakatiwalaan mo, pinagkakatiwalaan mong tao, hindi mo sasabihin yun. Di ba, Rowie? Bakit ho? Siyempre, mahihiya ka. Tapos sa kanila, parang, hayaan mo, babawiin ko yan. Parang ang hirap pong paniwalaan, mga kababayan. Pasensya na po doon sa mga DDS, no? Pero doon lang tayo, doon sa makatotohanan po. Tuloy nyo nga po, BP. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Isa pa po yan, mga kababayan. Pwede ba yon? Nasa mundo ka ng politika, yung pagkakasabi na sinasabi mo, na sinabi ni Martin, babawiin ko yan lahat pag nanalo. Siyempre, ikaw, matalino ka. Alam mo na agad ang papasok sa isip mo. No? Ay, babawiin to. Mangungurap to. Mangunguha ng pera to. Iisipin mo sa mga negosyo babawiin. Come on. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Sulat nyo lahat. Akala ko, Hoy! Ilang kayo dyan, yung mga vlogger na nasa likod na ka-Zoom meeting ni Inday Sara. 40 to 60 kayo dyan. Nakita ko kayo, ha? Sulat nyo daw lahat ng business. Magko-question and answer kayo pagkatapos ng Zoom meeting. ako magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Dinamay na sa pogo.
Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Oh. Tanggap ka, pogo. Sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng pogo sarado na. Diba? Kaya lang yung iba, mga bossing, merong mga ang style daw po, ang ipapasok na business permit, kumbaga, ano ba yun, pang BPO o yung pang call center. Oh. Pero, kumbaga, buko din ni Senadora Risa Ontiveros. Sir Odi Lenon, shoutout sa inyo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Oh, naku, si Maharlika yun. Si Maharlika yun, mga kababayan. Mahilig si Maharlika dun eh. Ano? Si ganito, smuggler. Si ganito, tumatanggap ng pera doon sa pinagbabawal na gamot. Si Maharlika yun. No. Ay, speaking of Maharlika, nandiyan din po si Maharlika. Nasa likod din po, ka-Zoom meeting din po nila, mga kababayan. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito. Oh. Babawiin ko lahat. Madam, nasa na po si Lopez? Okay pa po ba siya? Kanina, suka na suka eh. Oh. Yun pala, no? Yan talaga yung intention nila, mga kababayan. Doon sa Zoom meeting nila. Yan talaga yung intention nila. Magsalita ang vice-presidente, pagmukain na yung kalagayan nila doon, mga bossing, kaawa-awa.